Magandang araw sa inyo lahat mga ka-G lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So may dinala sa atin dito, problem nito ay no power. So, power on natin itong Mega Pro 733 USB. So kita nyo naman wala siyang indicator, wala siyang power. So yan ang alamin natin mamaya. So simulan natin to. Let's get started. Bali, una muna natin gagawin, syempre, test natin tong easy chord niya. So, titingnan natin kung may continuity ba to, kung okay ba to. So, bali, okay naman siya. Next naman natin ay check natin yung fuse sa AC source natin. So tingnan nyo maigi, sabog siya. So nangitim na nga. So may shorted to. So may posibilidad na may shorted sa natin, sa transformer o sa ano pa man dyan. So titingnan natin yan mamaya. Ito, binuksan ko na siya. So una muna natin gagawin, check natin dito kung may shorted nga. So check natin ang ohms value ng transformer. Pag napakababa o nag-buzzer yung ginamit natin multimeter, or basta napakababa lang pala, hindi nag-buzzer, kasi minsan nag-buzzer kasi mababa yung value talaga ng transformer. Basta mababa, almost zero na, ibig sabihin shorted. Pero pag mga nasa 0.4 ay 4, 5 ohms, mga ganon pataas, so ibig sabihin okay siya. Tingnan nga natin. So set ko muna to sa natin, sa ohms o ohmmeter natin. Yan, nakaset. So check nga natin yung transformer niya. So power switch on muna natin to para ma-detect natin yung transformer talaga. Yan. Check natin dito sa source na to. So dyan sa AC source na, check natin. So wait lang. So hindi ko pa na sungkit ng maigi. Hehe. Yan, meron tayong 5 ohms. So ibig sabihin, nasa good yung transformer natin. Dahil yung good yung transformer natin, may posibilidad na good yung transformer natin, bakit pumutok yung fuse? So malamang sa malamang, pwedeng tinamaan yun sa secondary nito. So bago ang lahat, ang gagawin natin siguro, tanggalin natin tong connection sa secondary, lagyan natin ng fuse, power on natin. Pag pumutok yung fuse o pumutok yung fuse, so ibig sabihin shorted yung transformer. Pag hindi naman, so may problema sa secondary. So may posibilidad din kasing nasisira yung fuse ng primary pag may shorted yung secondary. So may mga ganyan na amplifier. So, tanggalin natin tong connection na to, ito. Tapos yan, may fuse dyan, no, na dalawa din. So check muna natin itong dalawang fuse na to. So yan na yung fuse na dalawa na yan sa main amplifier natin yan. So okay. Okay naman. Okay naman. So bali okay yung dalawang fuse. So next natin ay power on pala natin, lagyan natin ng bagong fuse. Tapos testingin natin. Pero check ko muna tong diode, baka may shorted dito. Ayun, may shorted nga sa diode. Baka sa secondary yung problema. Ito to, na-detect natin may shorted sa diode. Yan, nag-buzzer din. So may posibilidad na hindi natin alam, pwedeng dalawa, tatlo, or isa lang. So ang gagawin natin mamaya, baklasin natin at tanggalin natin yung diode para sigurado tayo na malaman natin kung ilan ba yung shorted. Kasi nagkakahawa o nagkakadikit-dikit na lang yung pag-test natin, kaya napagkamal natin na almost lahat sila shorted. So ito na mga ka-G lovers,
lagyan natin ng fuse yun, tapos power natin, testingin muna natin. So bali ito mga ka-G-lovers, tinitingnan ko maigi yung fuse kung ilang ampere ba yan, kasi yun din yung ipapalit natin kung ilang ampere ba nakita natin dyan. Mukhang nasa 5 ampere siya, so tingnan natin na maigi. So ilapit lang natin. So 5 nga, 5 ampere. So papalitan natin, try natin, testingin natin kung pumutok pa yung fuse, ibig sabihin may tama yung transformer natin. Pag hindi naman pumutok yung fuse, tama yung naisip natin, natinis natin yung diode, na baka diode yung problema. So ikabit natin to. Okay, naka-intact na siya. Lagay natin tong AC cord natin, tapos plug in natin. So note mga ka-G-lovers, hindi lahat ng putok yung fuse sa primary ibig sabihin sa primary yung problema mo. So may posibilidad din na sa secondary yung may problema. So kita nyo naman, hindi naman pumutok. Yan, nakauna yan, umiikot na nga yung pan. Tingnan nyo yung pan, umiikot na. So next natin, test natin yung supply. So bali yan mga ka-G-lovers, nakita nyo naman meron tayong 41 volts. So test natin yung iba pa. So hindi natin test na maigi kasi naka-AC pa yan. Bakit tumabot kaya ng 100 yun? Hehe. So sungkitin ko lang na maigi, baka loose. Yan. Yan, meron tayong 36, but sa kabila 41. So ulitin nga natin, baka hindi nakakontak na maigi. So ayusin ko lang yung pagka-test natin na maigi mga ka-G-lovers. Ang hirap kasi pasok dun sa butas kasi medyo ito medyo masikip yung butas. So test natin na maigi. Hindi ako kontentado. Yan, tignan natin na. So, bakit 11? Yan, ulitin natin. Yan, 41. Yan, dapat ganyan yan, 41. Yan, hindi lang pala naka-test ng maigi, kaya ganun yung nag-detect natin na voltahe, 41. So yan, nakahang meron agad voltahe yan, 41 din. So magkabalaan, meron siyang 41, 41. So almost 80 plus. Yan, 41 lang dito. Yan, black, blue, tapos black, blue. Ganyan yung pag-test. 41, 41. So ibig sabihin good na yung supply natin, 41 volts, center tap. So next natin ay tanggalin natin yung pinaka-amplifier board niyan. Tapos yan, check natin tong diode, or tanggalin natin yung diode para sigurado. Tapos check natin. So yan yung sinasabi ko sa inyo, umiikot na yung pan, gumagana na yan, no? So tara, let's tanggalin ko muna yung diode, tapos check natin isa-isa. So naka-set up na tayo. Tingnan nyo, wala pa naman siyang history ng repair. Parang lang, kasi tingnan nyo yung solda. So naka-set tayo sa, so naka-buzzer tayo. Check natin kung shorted talaga. Pero mas maganda kung tanggalin natin yan. Napakaganda i-test yan. Parang wala naman ah. Ayun. Ito, isa. So parang isa. Pero gagawin natin, tanggalin natin tong 4 para sigurado tayo mga ka-G-lovers. Tapos check natin ang actual na nakatanggal dyan. So isa lang talaga na-detect ko na shorted kanina. Parang dalawa yung na-detect natin na shorted. So gagawin natin mga ka-G-lovers, syempre tanggalin natin yan, tapos test natin talaga ng actual. So sinit ko pa yan sa diode. Yan.
Yan, 0.5. Oh, ito, parang shorted to ah. So, nakakalito. So, ito na, tanggalin na natin siya para mas sigurado tayo. Busin ko lang itong 4, tanggalin natin, tapos tester tayo. So, yun nga sinasabi ko sa inyo mga ka-J-lovers. Pag pumutok yung primary na fuse ninyo, so, huwag nyong asahan na dyan lang sa primary yung problema yan. Pwedeng transformer, o akalain mo transformer lang. Pwede ka rin kasing sa secondary. Pag may shortage sa secondary, lalo itong diode, so hindi na nakakatuloy yung supply. Kaya na-over current o yan, na-over current yung transformer natin o na-overload. Kaya puputok yung fuse ng primary. Pero pag output yung shorted, yung sa secondary na fuse ang pumuputok niyan. Yung dalawa dyan na tinuro ko sa inyo kanina, yun ang pumuputok. Pag sa output yun, nasa shorted. Pero pag diode, minsan sa primary ng fuse o doon sa may likod pa lang ng amplifier ang tinatamaan yan. So, umiinit kasi yung transformer niya pag shorted yung diode. So, tandaan nyo yan mga ka-J-lovers. Lalo sa mga sa mga imported na amplifier, ganyan yung mga dahilan yan. Pag may shorted sa secondary, yan, automatic naputok yung fuse sa primary. So, sa AC source pa lang. So, yan, nakadalawa na tayo mga ka-J-lovers. So, ubusin lang natin tong dalawa pa para i-test natin. So, habang tinatanggal ko itong mga ka-J-lovers, itong diode na ito, papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko na video. So, maraming salamat. So, sa Facebook page nyo kung napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin ang video na ito. So, yan. Almost matapos na natin siya matanggal. Test natin siya ng actual. So, pasensya na kayo sa ingay. Mayroong manok sa likod. So, ayan na. Natanggal na natin yung 4 na diode. So, ito na. Test na natin siya ng actual. Dito na natin siya malalaman kung ilan ba talaga yung shorted o tinamaan dito. Malay mo, yung iba may leak lang. Kaya hindi nagbabaser. Pero may leak pala. So, check natin. Yan. Nakaset na yan sa diode. Nakaset na sa diode. So, ang hirap nito pag ganito gamit natin multimeter, malaki. So, hindi nyo nakikita yung yung screen. Yan. Hop. So, hanapan ko lang siya ng tamang pwesto. Yan, okay. Kita na yan. Yun. 0.5. Yan, dapat OL pag binaliktad natin. Okay, good. Next. 0.5 pag binaliktad natin, OL. Yan. Yan, kung sa analog, papalo siya. Pag binaliktad, hindi papalo. Ito, shorted to. Ayun, nakuha natin shorted isa. Ito pa. Tingnan natin. 0.5 OL dapat pag binaliktad to. So, nagets nyo yung pag-test natin ng diode. So, ganyan din yung sa transistor. So, almost the same sila. Dahil nakuha na natin yung shorted, ito shorted talaga to. Wait, naka-ohms na tayo. Yan, ang baba na ng ohms. So, pag sinet mo yan sa buzzer, automatic yan, magbabaser yan. Yan, okay. Nakuha na natin yung shorted. So, kabit lang natin ulit yung diode, tapos palit tayo ng isang diode. So, kumuha lang ako ng diode dyan mga ka-J-lovers. So, ganyan lang yung pagto-troubleshoot. So, di ba parang andali. Pero pag ginawa mo, ang hirap. Basta alam mo yung pasunod-sunod ng pag-test mo. So, alam mo yung guide ng pag-test nyo. So, madali na lang naman makuha yan. So, yan, 0.5. Okay. So, kompleto na yung diode natin na okay. Isang sira. So, kumuha na kasi ako ng isa. So, kabit lang natin yung diode na to.
Diyan, kabit lang natin diyan. Tapos testingin natin. So kabit ko lang ito. Yun, okay. So yung positioning ng diode, yung anode at cathode niya, so may gate naman yan, wala kayong problema dyan. Kasi yung may guhit na puti, ganun din yung logo o design ng nasa board. May guhit na puti, yun din yung position ng diode nyan. Yan, 6 ampere pala yung diode na to. Yan, ganyan yung position. So sundan nyo lang, huwag nyong baliktarin kasi delikado yan. Kasi may polarity itong diode na to. So yan, okay, resolder lang natin siya. So yan, resolder lang natin to mga ka-J lovers. Tapos mamaya titest natin yung voltage biasing nito. Tapos kapitan natin ng speaker pag good na yung voltage biasing. Tapos mag-audio test tayo. Pag good na yung audio test natin, siyempre good na yan. Pwede natin siyang testingin. Maliban na lang kung may problema pa yung tone control o preamp. So yan, solder lang natin to. Itong 4 na diode. So yan na, solder na natin siya, okay na. Nah, yo, hanggang 12. Kadaw. Maluya ito. Hindi ko araw ano. Patanong ko siya akit ng panig. Yan, hindi mo kami. Nandak ko siya. Nagkuyan lang, nagkinuha. So ayan na mga ka-JM lovers, almost matapos na natin lahat. So okay, tingnan nga natin kung hindi pumutok yung fuse. Tapos mag voltage biasing siguro tayo. Supan niya kay ano 24 volts. So kinabit ko lang yung connection ng sa speaker niya. Tapos set up natin yung multimeter, tapos test natin yung voltage biasing niya. So titingnan natin kung normal ba yung voltage biasing niya. So napaka-importante kasi yan. Dapat normal siya. So bago tayo mag-proceed sa ibang sa ibang pagtitest. So plug-in lang natin. So naka-set up naman yung natin, yung multimeter. So test ko muna yung supply niya. Ay, umabot na nga pala ng 100 to. Kasi may capacitor na pala. 107. So ibig sabihin good yung fuse natin ang dalawa. So 0.4 0.4. So 0.4. Okay siya. 0.4, 0.5. 0.4, 0.5. So okay. Kabila naman channel 0.4. Yan, 0.4.
0.4. So 0.4. Bali okay naman yung lahat na 8 output natin, lahat sila 0.4. So ibig sabihin good na yung biasing natin. Try natin, nag-switch naman yung relay. Lagyan natin ng speaker siya, tapos try natin mag-audio test. So ito pala yung sa speaker, sabi kong i-connect ko pala kanina, hindi ko pa pala na-connect. So ito na. Kabit lang natin tong connection na to. Yan, tapos lagyan natin ng speaker. 24 volts kaya to. 24 volts? Tapos i-audio test natin. Yan, kabitan ko lang tong ng speaker, tapos mag-audio test tayo mga ka-G-Lovers. Once na okay na yung audio nito, left and right, so pwede na natin siyang tawag yan, kabit natin yung mga connection, tapos try natin siya sa music. Yan, kabit lang natin to. So yan, ready na tayo sa pag-audio test. So ang ginagawa ko, hinahawakan ko muna yung heatsink, baka kasi malakas yung pag-audio test natin, tapos pindot tayo, tapos bitawan natin. Yan, kaya naman, so hindi naman masyado malakas, so pwede. Yan, pag hinawakan mo kasi ito, may mga amplifier na malalakas kasi pag in-audio test, kaya ginaground ko yung kamay ko para mahina yung audio test. Ito, okay lang naman, kaya naman ng speaker ko, so okay lang. Yan, left and right yung audio natin. So kabit ko lang yung mga connection, ready for testing na tayo. So maraming salamat mga ka-G-Lovers. When your eyes close